Simula nang mamatay si Lola, ang lumang bahay nila sa probinsya ay tila nawala na sa aming isipan. Ngunit nang ako'y sinabihan ni Mama na kailangan kong magtungo roon upang ayusin ang ilang gamit, kaagad kong naramdaman ang bigat ng responsibilidad na ito. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kung anong humahatak sa akin patungo roon. Pagdating ko sa bahay, bumungad sa akin ang mga haliging puno ng alikabok at mga bintanang tila hindi na muling binuksan. Ang mga anino ng nakaraan ay tila bagabuhay na buhay. Habang naglalakad ako sa loob, sinikap kong pigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Malamig ang hangin sa loob kahit patirik na tirik ang araw sa labas. Hindi ko maiwasan ang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa akin mula sa bawat sulok ng bahay na yon. Ang mga alaala ng mga kwento ni Lola tungkol sa bahay ay bumalik sa akin. Paborito niyang ikwento ang tungkol sa isang matandang lalaki na minsang nanirahan doon. Isang ulilang kaluluwa na hindi makahanap ng kapayapaan. Nang pumasok ako sa sala, doon ko iyon nakita. Isang sirang silya na tila matagal nang hindi nauupuan. Ngunit sa aking paglapit, ang aking mga mata ay tila niloloko ako. May nakita akong aninong nakaupo roon. Isang matandang lalaki na nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng dalamhati, ngunit may kung anong init sa kanyang titig na nagpatigil sa akin sa aking kinatatayuan. "Ikaw ba si Maria?" Tanong ng isang malamig na tinig na pumuno sa buong silid. Nanginginig akong lumapit, hindi makapaniwala sa aking naririnig. Paano niya nalaman ang pangalan ng aking lola? Napalunok ako at sinubukang sagutin ang aking nakikita. "Hindi po. Ako si Ana, apo ni Maria." Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula sa kanya. "Maraming salamat sa iyong pagdating, Anya. Matagal na kitang hinihintay." Sa puntong iyon, ang takot ay napalitan ng isang uri ng pagkaawa. Sino nga ba siya? At bakit kailangan niya akong makita? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. May kung anong puwersa ang naguudyok sa akin na makinig sa kanyang sasabihin. Habang nakatayo ako roon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Ang kwento ng kanyang buhay ay tila nanunuot sa hangin. Nag-iiwan ng tanong sa aking isipan. Sino siya sa buhay ni Lola? At ano ang koneksyon niya sa aming pamilya? Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay naging tila mas mapanglaw at ang kanyang anyo ay tila bumibigat. "Tulungan mo ako," sambit niya, at ang kanyang boses ay tila nagmakaawa. Ngunit bago ko pa man maitanong kung paano, ang anino ay biglang naglaho na parang usok. Nabulabog ako sa biglaang pagkawala niya. Ang aking puso ay tila hindi tumitigil sa pagdagundong, at ang aking isip ay puno ng katanungan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano ang kailangan niyang tulong? Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong hindi pa tapos ang kwento. May mga lihim na kailangan kong tuklasin, at ako lamang ang makakatuklas ng mga ito. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Kailangang malaman ko ang katotohanan. At ito ang simula ng isang paglalakbay na puno ng misteryo at kababalaghan. Pagkagising ko kinabukasan, tila may mga nagbago sa paligid. Ang lumang bahay na aking tinutuluyan ay tila mas malamig at mas madilim kahit na sumisikat na ang araw. Ang mga dingding na dating puno ng alikabok ay parang may mga bakas ng kamay, at ang mga kurtina ay bahagyang nakabukas na para bang may nagmamasid mula sa loob. Ngunit ang higit na nakakabahala ay ang sirang silya sa sulok ng sala na ngayon ay tila mas malapit sa gitna ng silid kaysa kagabi. Nagsimula akong mag-alinlangan sa aking desisyon na manatili pa rito. Ngunit isang bahagi ng aking kalooban ang nagsasabing kailangan kong malaman ang katotohanan. Ano ba talaga ang nangyari sa bahay na ito?
Sino ang aninong iyon na nakita kong nakaupo sa sirang silya? Ang mga tanong na ito ang nag-udyok sa akin na magpatuloy sa pananatili. Habang nagtutungo ako sa kusina upang maghanda ng almusal, napansin kong may isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Ito ay larawan ng isang pamilya, isang lalaki, isang babae, at isang batang babae. Ang lalaki sa larawan ay tila pamilyar. Oo, siya ang aninong nakita ko kagabi. Ang kanyang mga mata sa larawan ay tila sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Napakislot ako at halos mahulog ang hawak kong tasa ng kape. Nang tumingin akong muli sa larawan, may napansin akong kakaibang detalye. Ang kamay ng lalaki ay bahagyang nakaturo sa isang bagay sa kanyang bulsa. Sa ilalim ng larawan, may maliit na sulat kamay na nakaukit. Ang lihim ay nasa ilalim ng puno. Napaisip ako, ano kaya ang tinutukoy nito? Aling puno? Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, naalala ko ang malaking puno sa likod ng bahay. Dali-dali akong lumabas, at habang papalapit ako sa puno, unti-unti kong nararamdaman ang pagbigat ng hangin. Para bang may kung anong puwersang pumipigil sa akin na magpatuloy, ngunit pinilit kong ipagpatuloy ang paghakbang. Pagdating ko sa ilalim ng puno, nakita ko ang isang maliit na kahon na bahagyang nakabaon sa lupa. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong hinukay ito. Nang mabuksan ko ang kahon, tumambad sa akin ang isang lumang diary at ilang mga lumang litrato. Ang diary ay pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Manuel at sa kanyang mga tala, isinalarawan niya ang kanyang mga karanasan sa bahay na ito. Habang binabasa ko ang diary, unti-unting nabubuhay ang nakaraan. Si Manuel ay isang mabait na ama at asawa, ngunit isang trahedya ang sumapit sa kanyang pamilya. Ang kanyang anak na babae ay nawala sa hindi maipaliwanag na dahilan, at ang kanyang asawa ay nabaliw sa kalungkutan. Sa huli, si Manuel ay namatay sa mismong bahay na ito, puno ng pagsisisi at kalungkutan. Ngunit ang huling bahagi ng diary ang higit na nagbigay daan sa akin sa isang malagim na katotohanan. Isinulat ni Manuel na ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik hanggat hindi natutuklasan ang lihim ng pagkawala ng kanyang anak. Sinabi rin niyang may isang itim na anino na laging sumusunod sa kanya. Isang presensya na tila nagmamasid at nag-aabang. Habang binabalikan ko ang mga larawan mula sa kahon, may isang litratong nagpatayo ng balahibo ko. Isa itong litrato ng batang babae, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may aninong tila may sariling buhay. Ang aninong iyon ay hindi sa kanyang ama, kundi sa isang hindi kilalang nilalang na mistulang nagkukubli sa dilim. Naputol ang aking pagbabasa nang biglang lumamig ang paligid at naramdaman kong may tumingin sa akin mula sa likod. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko ang anino ni Manuel na muling nakaupo sa sirang silya. Nakatitig sa akin na parang may gustong sabihin. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay may isa pang anino, mas madilim, nakangiti ng kahiwagaan. Ngayon, natitiyak kong hindi lang si Manuel ang naririto. May iba pang puwersang kasangkot at hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang tanging alam ko ay hindi pa tapos ang kwento. Sa bawat saglit na lumilipas, nararamdaman kong unti-unti akong hinihigop ng dilim ng bahay na ito at hindi ko alam kung makakaalis pa ako. Sa pagbalik ko sa lumang bahay na yon, may malamig na hangin na sumalubong sa akin. Parang may bumubulong sa akin na may hindi pangkaraniwang bagay na naghihintay sa loob. Pero sa kabila ng takot, sinundan ko pa rin ang aking kuryosidad. Sa mga nakaraang araw, hindi maalis-alis sa isip ko ang aninong nakita kong nakaupo sa sirang silya. Habang papalapit ako sa pintuan, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Tahimik ang paligid, ngunit tila may mga hakbang na sumusunod sa akin.
Pinilit kong huwag magpaapekto at dahan-dahan kong binuksan ang makalumang pinto. Ang mga alikabok ay tila bumati sa akin at ang amoy ng lumang kahoy ay sumingaw sa hangin. Sa sala, nandoon pa rin ang sirang silya. Nakapwesto ito sa kanto, mistulang nag-aabang. Ngayon, mas malinaw kong nakita ang aninong nakaupo roon. Isang matandang lalaki na may malalim na titig. Hindi ko maiwasan ang kilabot na dumaloy sa aking katawan. Ano ang kailangan mo? Tanong ko, kahit pa ang boses ko'y nanginginig. Wala akong kasiguraduhan kung may sasagot, pero kailangan kong subukan. Nagulat ako nang marinig ko ang isang mahinang boses, halos bulong. Tulong. Ang sabi nito. Agad akong kinilabutan. Hindi ko alam kung paanong ang isang anino ay makakahingi ng tulong, pero malinaw na ito ang kailangan niya. Naglakad ako papalapit. Hindi alintana ang malamig na hangin na tila kumakapit sa aking balat. Paano kita matutulungan? Tanong ko ulit. Ngayon ay mas mahinahon. Sinubukan kong itago ang takot na bumabalot sa akin. Ang anino ay tila may sinasabi, ngunit ang mga salita ay hindi ko maintindihan. Para itong isang sinaunang wika o baka naman pabulong lang talaga siya. Naisip kong maghanap ng senyales o anumang bagay na maaaring magbigay linaw. Sinimulan kong halungkatin ang mga lumang gamit sa paligid. Umaasang may matutuklasan. Habang nagmamasid ako sa paligid, nakakita ako ng isang lumang album ng mga litrato. Binuksan ko ito at nakita ko ang mga lumang larawan ng pamilya. Isang larawang grupo ang pumukaw sa akin. Naroon ang isang lalaking kahawig ng aninong nakita ko. Tila ito ang matandang lalaki noong bata pa siya. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan. Don Manuel. Don Manuel. Pabulong kong binigkas. Umaasang tama ang aking hinala. Biglang lumakas ang pag-ihip ng hangin at parang nabuhay ang buong bahay. Sa isang iglap, lumitaw ang anino ng matandang lalaki sa harapan ko, mas malinaw kaysa kanina. Sa pagkakataong ito, tila may ngiti sa kanyang labi. Sa gabing iyon, hindi ko maiwasang isipin ang mga pangyayaring naganap. Parang may koneksyon kami ni Don Manuel, na para bang may dahilan kung bakit ako ang nakakakita sa kanya. Naisip ko ring baka may hindi natatapos na kwento si Don Manuel na kailangan niyang isalaysay. Bumalik ako kinabukasan, dala ang determinasyon na alamin ang buong kwento. Ngunit sa aking pagdating, may nakita akong bagong liham na nakasuksok sa pagitan ng mga pahina ng lumang album. Hindi ito karaniwang sulat. Ito ay tila isang diary entry na isinulat sa punit na papel. Sa wakas may nakakita sa akin. Kung sino ka man, sana'y matulungan mo akong makahanap ng hustisya. Ang aking pagkamatay ay hindi aksidente. May taong nagnais na ako'y mawala. Kung ikaw ay may tapang, hanapin mo ang lihim sa ilalim ng lumang silya. Kaagad akong nagbalik sa sala at tinanggal ang takip ng sirang silya. Doon ko natagpuan ang isang maliit na kahon na puno ng mga dokumento. Iisa-isang kong binuksan ang mga ito at natuklasan ang mga ebidensyang magpapatunay sa mga hinala ni Don Manuel. Isa palang pamanang lupa ang pinag-aawayan at ang kanyang sariling kapatid ang may kagagawan ng kanyang pagkawala. Habang binabasa ko ang huling bahagi ng dokumento, biglang bumukas ang mga pinto at bintana ng bahay. Ang hangin ay tila may daladalang mensahe. At sa huling pagkakataon, narinig ko ang boses ni Don Manuel. Salamat. Nahanap mo ang katotohanan. Ngunit bago ko pa man maisip kung ano ang sunod na gagawin, isang malakas na kalabog ang nagpahinto sa akin. Mula sa itaas, may bumagsak na bagay. Sa pag-akyat ko sa hagdan, nakita ko ang isang piraso ng sahig na nawawala sa isang silid. Sa ilalim nito ay may natagpo ang lumang baul. Sa pagbukas ko ng baul,
Bumungad sa akin ang isang bagong misteryo. Isang lumang diary na may mga pahinang hindi pa nabubuksan. At sa likod ng mga pahina, may isang larawan ng babaeng tila pamilyar. Ang aking lola. Biglang nanlambot ang aking tuhod. Ano ang koneksyon ng aking pamilya kay Don Manuel? Ano pa ang mga lihim na nagkukubli sa loob ng lumang bahay na ito? Sa mga oras na iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento. At ang mga sagot ay naghihintay lamang na aking tuklasin. Pagkatapos ng mga nangyari noong nakaraang gabi, natagpuan ko ang sarili ko sa parehong lumang bahay. Ang mga alaala ng aninong nakaupo sa sirang silya ay hindi maalis sa aking isipan. Ang aking mga hakbang ay maingat habang ako'y lumalapit muli sa kwarto na iyon. May bahagi sa akin na nagsasabing umalis na lamang, ngunit ang kuryosidad ay tila isang hindi maawat na puwersa. Habang papasok ako sa silid, ang alikabok ay tila mas mabigat sa hangin at ang lumang sahig ay umuungol sa bawat hakbang. Sa kabila ng liwanag ng araw na pumapasok sa bintana, may kakaibang lamig na bumalot sa akin. Ang sirang silya ay naroon pa rin, tila naghihintay sa akin. Ngunit may isa pang bagay na nagbago. Ang anino. Ito'y maliwanag na mas malinaw kaysa sa dati, na para bang ito'y isang tunay na tao. Alam ko na nandyan ka. Bungad ko, sinusubok na kontrolin ang panginginig ng aking boses. Ano ang kailangan mo sa akin? Sa aking gulat, ang anino ay tila kumilos. May piraso ng lamig na dumaan sa akin, habang ang aninong iyon ay dahan-dahang tumayo mula sa silya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang takot ay bumalot sa akin, ngunit hindi ko magawang umalis. Ang mga mata ng aninong iyon ay nagliliyab, puno ng isang mensahe na hindi ko mawari. May nais akong ipakita sa iyo. Isang boses mula sa kawalan ang bumulong, malamig at puno ng kalungkutan. Pakiramdam ko ay parang ang espasyo at oras ay bumagal, at ang paligid ay nagbago. Ang mga pader ng lumang bahay ay tila lumabo, at unti-unting naglaho ang luma at sirang kasangkapan. Sa halip ay bumumungad ang isang masigla at masayang tahanan. Ako ay napapikit at nang imulat kong muli ang aking mga mata, nasa ibang panahon na ako. Ang bahay ay puno ng buhay at sa isang iglap, nakita ko ang isang pamilyar na muka, ang matandang lalaki mula sa anino, ngunit hindi na siya isang anino. Siya ay buhay at masigla, kasama ang kanyang pamilya. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay puno ng saya at pag-asa. Ngunit habang tumatagal ang eksena, unti-unting nag-iba ang kanilang mga ekspresyon. Ang saya ay napalitan ng lungkot at nakita ko ang mga luha sa kanilang mga mata habang dahan-dahang naglaho ang kanilang mga imahe. Naiwan ang matandang lalaki na nag-iisa. Ngayon, nakikita mo, sabi ng boses. Na ngayon ay parang isang bulong sa hangin. Naunawaan mo na ba? Hindi ko pa rin lubos na maunawaan ang lahat, pero nararamdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan at pag-iisa. Anong nangyari sa inyo? Tanong ko, inaalala ang kanyang pamilya. Ang tahanang ito ay minsang puno ng pagmamahalan, sagot niya. Ngunit ang mga pangarap ay naglaho at kami dinurog ng panahon. Napuno ng kirot ang aking puso habang pinagmamasdan ko siya. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin ang nakaramdam ng simpatya at pagnanais na makatulong. Paano kita matutulungan? Tanong ko. Umaasang may magagawa ako upang mapawi ang kanyang kalungkutan. Bumalik ka sa simula, sabi niya. At ang mundo sa paligid ko ay muling nagbago. Ang bahay ay bumalik sa dati nitong anyo, sira at puno ng kalungkutan. Ngunit sa sahig, may isang lumang aklat na hindi ko napansin kanina. Dahan-dahan kong pinulot ang aklat. Sa pag-aalis ko ng alikabok sa pabalat, nakita ko ang pamagat. Mga pangarap na naglaho.
Sa paglipat ko ng mga pahina, nakita ko ang mga kwento ng pamilyang minsang nanirahan dito, ang kanilang mga pangarap, mga pagsubok, at ang trahedyang naghiwalay sa kanila. Isinara ko ang aklat at tiningnan ang anino na ngayoy tahimik na nakatayo sa tabi ng silya. Ito ba ang kailangan mong malaman ko? Tanong ko, puno ng pag-unawa. Oo, sabi niya. Ngunit may isa pang bagay. Bago ko pa man maintindihan ang kanyang ibig sabihin, biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Isang malamig na hangin ang pumasok at sa loob nito ay may isa pang anino, isang anyo ng isang batang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at lungkot at sa aking pagkagulat, siya'y lumapit sa akin. Ikaw, sabi ng boses ng matandang lalaki, ang nawawalang bahagi ng aming kwento. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa sandaling iyon, parang may nagbukas na bahagi ng aking alaala. Mga imahe ng isang pamilyang hindi ko maalala, pero alam kong bahagi ako. Ang kwento ng kanilang buhay ay tila bahagi ng akin. Sa paglapit ng batang babae, naramdaman ko ang bigat ng kanilang kasaysayan at sa aking puso, may isang pagnanais na tapusin ang kanilang kwento. Ngunit paano? At habang ako'y nag-iisip, narinig ko ang isang tinig mula sa kawalan. Ang susi ay nasa iyong mga kamay. Bago pa man ako makapagtanong, ang lahat ay naglaho. Naiwan akong nag-iisa sa lumang bahay. Hawak ang aklat ng kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon, may isang layunin akong dala. Ang tapusin ang kwento at isara ang pinto ng nakaraan. Nang bumagsak ang pinto ng lumang silid, naramdaman ko ang bigat ng takot na tila yumayakap sa akin. Ang lumang bahay na ito ay puno ng mga lihim na tila nagmamasid mula sa bawat sulok. Napalunok ako, pilit na pinapakalma ang nag-aalborotong damdamin sa aking dibdib. Ngunit sa kabila ng takot, naroroon ang hindi maipaliwanag na udyok na alamin ang katotohanan sa likod ng aninong nakaupo sa sirang silya. Habang unti-unti akong naglalakad papasok sa silid, ang malamig na hangin ay tila sumisipol sa aking tainga. Nagdadala ng mga bulong ng mga nakaraang hindi ko mawari. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay mas malakas sa loob at bawat hakbang ay nagiiwan ng bakas ng aking sapatos sa makapal na alikabok sa sahig. Sa gitna ng silid, naroroon ang silya, sirang-sira at tila nag-aantay sa sino mang maglakas loob na lumapit. Nakita ko ang anino ng matandang lalaki, nakaupo sa silya at nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng kalungkutan at pagod. Ngunit may kakaibang kislap na parang may gustong ipahiwatig. Huminga ako ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob upang lumapit. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin na tila nagpapabagal sa aking paggalaw. Ikaw, ba ang nananahan dito? Tanong ko. Ang tinig ko'y halos pabulong sa takot na baka mawala ang anino kung magsasalita ako ng mas malakas pa. Ang kanyang mga mata ay kumislap at tila nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa lungkot ay naging parang may tinatagong sikreto. Oo, sagot niya. Ang tinig ay parang alingaw-ngaw ng nakaraan. Ako si Don Julian. Ang bahay na ito ay minsang puno ng tawanan at ligaya. Ngunit lahat ng iyon ay naglaho kasama ng aking hininga. Kahit na ang kanyang tinig ay malamig at nakakapanindig balahibo, may kung anong awa ang bumalot sa akin. Ano ang nangyari sa iyo? Tanong ko ulit. Hindi maiiwasang madama ang kanyang kalungkutan. Isang trahedya, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa akin, para bang hinuhukay ang aking kaluluwa. Isang pagkakamali na hindi ko na maitatama. At ngayon, ang aking kaluluwa ay nakatali sa lugar na ito, naghihintay ng kalayaan. Napatingin ako sa paligid, sa mga dingding na tila may mga matang nagmamasid. Ang kaba ko ay unti-unting napalitan ng determinasyon.
Paano kita matutulungan? Tanong ko, nagbabakasakali na kahit papaano ay maibsan ko ang kanyang pagdurusa. Tumayo siya mula sa silya at ang kanyang anyo ay tila naglaho at muling bumalik. May isang bagay na kailangan mong malaman, sabi niya. Ang tinig ay tila naglalaman ng babala at pag-asa. Ang silyang ito ay may hawak ng lihim. Hanapin mo ang nakatago sa ilalim nito. Ngunit mag-ingat. Hindi lahat ng lihim ay dapat mabunyag. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran, para bang may ibang presensya na sumali sa aming pag-uusap. Tumalikod ako, ngunit wala akong nakitang kahit ano. Nang bumalik ang aking tingin sa silya, ang anino ni Don Julian ay wala na doon, ngunit ang kanyang mga salita ay nananatiling umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Dahan-dahan kong nilapitan ng silya, ang mga kamay ko'y nanginginig habang inaabot ko ang ilalim nito. Naramdaman ko ang isang maliit na kahon. Luma na at may mga ukit na hindi ko maintindihan. Binuksan ko ito at ang nakita ko ay isang lumang litrato, isang batang babae na nakangiti. Hawak ang kamay ng isang batang lalaki. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mensahe. Ang pag-ibig ay hindi nagwawagi kung hindi ka magpapatawad. Napabuntong hininga ako, ngunit bago ko pa man lubusang maunawaan ang mensahe, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa itaas na palapag. Ang mga dingding ng bahay ay tila yumanig at naramdaman ko ang bigat ng isang presensya na mas mabigat at mas malamig kesa kanina. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Hindi ko mapigilan ng takot na baka hindi lang si Don Julian ang nananahan sa bahay na ito. Mula sa itaas, narinig ko ang malalim na boses na bumubulong. Hindi lahat ng lihim ay dapat mabunyag. Napalunok ako at ang aking isip ay puno ng mga tanong. Ano ang tunay na nangyari sa lumang bahay na ito? At sino pa ang mga aninong nagmamasid sa aking bawat galaw? Alam kong nasa bingit ako ng isang mas malalim na misteryo. At ang aking pagnanasa na alamin ang katotohanan ay tila naging simula ng mas madilim na kabanata. Muli kong tiningnan ang litrato at sa aking isipan ay naglaro ang mga salitang iyon. Pag-ibig, pagpapatawad, at isang hindi natapos na kwento na nag-aantay ng kanyang wakas. Ngunit sa mga susunod na hakbang ko, alam kong dapat akong mag-ingat. Sa bawat lihim na aking mabubunyag, mas maraming anino ang magpapakita. Pagkarating ko sa ikalawang palapag ng lumang bahay, mahigpit kong yakap ang aking katawan sa pagkasindak at sa lamig na bumabalot sa paligid. Ang mga dingding ay tila may sariling buhay, umaalulong sa bawat hakbang ko. At ang mga sahig ay tumutunog na para bang may mga lihim na nagkukublis sa ilalim nito. Ang dilim ay tila naging makapal at ang liwanag mula sa dala kong flashlight ay nagmistulang mas mahina kaysa dati. Muli kong naalala ang dahilan ng aking pagpunta rito, ang aninong nakita ko mula sa labas. Nakaupo sa sirang silya sa loob ng isang silid sa ikalawang palapag. Ang aking kuryosidad ay tila isang apoy na hindi mapapatay, kahit pa sa gitna ng aking takot. Nang marating ko ang tapat ng pinto ng silid, huminga ako ng malalim at dahan-dahang itinulak ito. Sa kabila ng kalumaan nito, ang pinto ay bumukas ng walang ingay, para bang hinahanda ako para sa kung anumang nakaabang sa loob. Pagpasok ko, ang unang sumalubong sa akin ay ang silaw ng buwan na pumapasok sa sirang bintana. Sa gitna ng silid, naroon ang sirang silya na tila matagal nang napabayaan. Ngunit higit pa roon, isang malamig na hangin ang dumampi sa akin. Kasabay ng isang malagim na pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Sa isang iglap nakita ko siya, ang multo ng matandang lalaki. Nakaupo siya sa sirang silya, nakatingin sa akin ng diretsyo. Ang mga mata niya ay tila puno ng kalungkutan, ngunit may
kung anong pag-usisa ring naglalaro roon. Ang kanyang anyo ay malabo, ngunit sapat na malinaw upang makita ko ang bawat tiklop ng kanyang lumang kasuotan at ang bawat guhit ng kanyang mukhang puno ng karanasan. Hindi ko alam kung paano, ngunit naramdaman kong kailangan kong makipag-usap sa kanya. "Sino ka?" tanong ko. Ang boses ko'y bahagyang nanginginig. Sa aking pagkagulat, sumagot siya, ngunit hindi sa pamamagitan ng salita. Sa halip ang kanyang mensahe ay tila dumaloy sa hangin, tuwiran sa aking isip. "Ako si Elias, tagapagbantay ng bahay na ito. Matagal na akong nananahan dito, naghihintay." "Naghihintay ng ano?" tanong ko muli. Ang kaba sa aking dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng koneksyon. "Ng katotohanan," sagot niya, "ng katarungan." Sa kanyang mga salitang iyon, biglang nagbago ang paligid. Ang mga dingding ng silid ay tila nagising sa isang alaala. Isang eksena mula sa nakaraan ang unti-unting nabuo sa harapan ko. Si Elias, mas bata, nakikipagtalo sa isang grupo ng mga kalalakihan. Ang mga ito'y may hawak na mga papeles at mukhang nagmamadali. Ang kanilang mga boses ay puno ng galit at sa gitna ng kaguluhan, ang isang lalaki ay humugot ng baril. Doon ko naintindihan, si Elias ay pinaslang sa loob ng bahay na ito. Sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang karapatan, ngunit siya'y pinatahimik. Ang kanyang kaluluwa ay naiwan dito. Hindi matahimik, hindi makaalis hanggang sa makamit ang katarungan. "Anong magagawa ko?" tanong ko, determinadong tulungan siya kahit papaano. "Buksan mo ang lihim na nakatago sa ilalim ng bahay. Doon mo matutuklasan ang aking kwento at ang katotohanan na kailangan ng mundo." Bago ko pa man masagot si Elias, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila umuugong sa paligid ko. Ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili, umaalalay sa akin. Alam kong kailangan kong sumunod sa kanyang utos. Mabilis akong bumaba sa hagdan. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Sa pagdating ko sa unang palapag, hinanap ko ang lugar na tinutukoy ni Elias. Sa isang sulok, natagpuan ko ang isang maliit na pintuan sa sahig, halos natatakpan ng alikabok at mga lumang gamit. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at bumungad sa akin ang isang makipot na hagdan pababa. Walang pag-aalinlangan. Sinimulan kong bumaba, dala ng pag-asang matutulungan ko si Elias at makamit ang katarungang matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa bawat hakbang ko pababa, naramdaman ko ang bigat ng mga mata na nakamasid sa akin mula sa dilim. At sa pag-abot ko sa ilalim, natagpuan ko ang isang lumang baul na puno ng mga papeles at litrato, patunay ng kasunduan at pandaraya na naganap noon. Ngunit bago ko pa man masulyapan ng husto ang mga ito, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa aking balikat. Napatigil ako, ang puso ko'y muling bumilis sa takot. Sa paglingon ko, tumambad ang isang aninong hindi ko pa nakikita. Ngumisi ito, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng liwanag, at ako'y binalot ng kadiliman. Ang hangin ay bumubulong sa paligid ng lumang bahay, tila isang matandang kwentong pilit na inaalala ng mga dingding na patuloy na naluluma. Nakaupo ako sa sahig ng bulwagan. Ang mga palad ay malamig na nagpapahinga sa aking kandungan. Hindi ko maalis sa isip ko ang aninong nakita ko sa sirang silya. Ang multo ng matandang lalaking matagal nang namayapa. Paano ko nga ba nasimulan ang paglalakbay na ito? Isang pagbisita lamang sa bahay ng aking lola ang pakay ko. Ngunit ngayoy tila ako'y nahulog sa isang mundo ng mga lihim at hiwaga. Nang bumukas ang pinto ng bulwagan kanina, ang bigat ng presensya ng espiritu ay agad kong naramdaman. Pakiramdam ko'y sinusundan ako ng mga matang hindi ko makita. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersang nagtutulak sa akin na manatili.
na maipagpatuloy ang pagtuklas sa kwentong hindi matapos-tapos. Nagsimula akong maglakad. Ang mga hakbang ko'y marahan at maingat, habang tinutuntun ko ang lumang hagdanan paakyat sa ikalawang palapag. Ang bahay na ito'y minsang naging masigla at puno ng tawanan, ngunit ngayong ito'y tila isang dambana ng nakaraan. Sa bawat yapak ko sa hagdan, naririnig ko ang mga kwentong nagkukubli sa mga pader nito. Ang mga larawan ng mga ninuno kong nakasabit sa pasilyo ay tila mga mata ng nakaraan na nagmamasid at nagbabantay. Isang silid ang umagaw sa aking pansin. Ang pinto nito'y bahagyang nakabukas at mula sa loob ay may naririnig akong hinaing na tila isang awit ng hinagpis. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at nakita ko ang lumang piano na nasa isang sulok. Sa ibabaw nito'y may alikabok na makapal na tila mga alaala ng mga kantang matagal nang di narinig. Napilitang pumasok ang aking mga paa. Sa kabila ng takot, lumapit ako sa piano. Naupo ako sa bangkito, at kahit hindi ako marunong tumugtog, ang mga daliri ko'y tila may sariling buhay na pumindot sa mga piyesa. Ang tunog ay hindi musika, kundi mga hikbi ng isang kaluluwang naglalakbay. Kasabay nito, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Bigla kong naramdaman ang bigat sa aking balikat na tila ba may mga kamay na nakapatong doon. "Anong ginagawa mo rito?" Isang boses, malalim at puno ng pangungulila, ang nagtanong mula sa likuran ko. Napalingon ako at nakita ko kung sino ang may-ari ng boses. Ang matandang lalaki, ang anino sa sirang silya, ngayoy nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang mga matay puno ng lungkot, ngunit may kung anong pahiwatig na tila nais niyang ipahatid. "Hindi ko alam," sagot ko nang nanginginig. "Nais ko lamang maunawaan ang lahat ng ito." "Hindi lahat ng kwento ay kailangan mong malaman," sabi niya. Ang mga salitang bumabalot sa akin ng malamig na hangin. Ngunit may dahilan kung bakit ka narito. Ang ating mga landas ay nagtagpo sapagkat may dapat kang makita. "Anong dapat kong makita?" tanong ko. Ang aking boses ay puno ng kaba at pananabik. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nais malaman ang katotohanan, kahit gaano pa ito kahindi kapanipaniwala. Ngumiti ang matandang lalaki, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng kirot. "Sa ilalim ng bahay na ito," aniya, "may mga lihim na dapat mong tuklasin. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat ang bawat lihim ay may kapalit." Bago pa ako makapagtanong pa, ang paligid ko'y biglang nagdilim. Ang lamig ay bumalot sa akin, at ang lahat ng naririnig ko ay ang tibok ng aking puso. Nang bumalik ang liwanag, ako'y nasa ibang bahagi na ng bahay, sa isang silid na hindi ko pa nakikita kailanman. Sa gitna nito'y may isang lumang pinto sa sahig, nakapinid ng matagal na panahon. Habang ako'y nakatayo roon, naramdaman ko ang puwersang nagtutulak sa akin na buksan ang pinto. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang dahan-dahang ibinukas ang pinto sa sahig. Ang amoy ng alikabok at kalumaan ay sumalubong sa akin, at sa loob nito'y may hagdanang pababa sa kadiliman. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa ibaba, ngunit alam kong wala ng atrasan. Sa aking paghawak sa unang baitang, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumubulong sa akin. At sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ay naglaho. Napalitan ng matinding pagnanasa na maunawaan ang lihim na nagkukubli sa ilalim ng bahay na ito. Ngunit bago ko pa man maisagawa ang susunod kong hakbang, narinig ko ang isang sigaw mula sa itaas. Isang sigaw na puno ng pighati at pagmamakaawa. Napatigil ako at sa sandaling iyon naisip ko, kanino ang boses na yon? At bakit tila pamilyar ito? Nagsimula akong mag-alinlangan, ngunit ang sigaw ay nagpatuloy. Mas nagiging desperado sa bawat sandali. Kinakabahan akong bumalik sa itaas,
iniwan ang mga misteryo ng hagdanan, ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. May bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. At alam kong ito'y magbabalik upang hanapin ang mga kasagutan. Sa pagpasok ko sa ikalimang araw ng aking pananatili sa lumang bahay na ito, unti-unti na akong nasasanay sa malamig na hangin at sa mga kaluskos na tila ba bumubulong sa akin. Gayunpaman, may isang bagay pa rin ang bumabagabag sa akin, ang aninong nakaupo sa sirang silya sa sulok ng silid. Isang anino na tila ba nagmamasid, nag-aabang. Hindi ko maitatanggi ang kaba sa bawat pagdungaw ko sa silid na iyon. Parang may puwersang humihila sa akin para bumalik-balik doon kahit na alam kong may kakaibang presensya ang naghihintay. Nagsimula ito nung una kong gabi sa bahay. Isa itong bahay na ipinamana sa akin ng isang kamag-anak na hindi ko nakilala. Sabi ng mga kapitbahay, matagal na raw itong walang nakatira at madalas na pinamamahayan ng mga di maipaliwanag na pangyayari. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Nagdesisyon akong muling bumalik sa silid. Dahan-dahan akong naglakad, sinusundan ng ingay ng aking mga yabag ang katahimikan ng bahay. Nang marating ko na ang pintuan ng silid, huminto muna ako. Huminga ng malalim bago buksan ang pinto. Pagbukas ko, naroon pa rin ang aninong nakaupo sa sirang silya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Para bang may nagbago sa kanyang anyo. Parang mas malinaw na ang hugis nito. Dahan-dahan akong lumapit at sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi ako natatakot. Naririnig mo ba ako? Tanong ko, kahit na hindi ko inaasahang may sasagot. Sa kabila ng pag-aalinlangan, may bahagi ng puso ko ang umaasang may maririnig akong tugon. Nagulat ako ng bahagyang kumilos ang anino. Para bang tumango ito. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag, pero naramdaman ko ang panginginig ng aking katawan. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin para manatili. Itinuloy ko ang pakikipag-usap. Sino ka ba? At ano ang kailangan mo sa akin? Sa aking pagtatanong, bumigat ang hangin sa paligid. Pakiramdam ko ay may malamig na hangin na bumabalot sa akin, ngunit hindi ito ang hangin ng takot. Ito'y ang hangin ng pagkakaintindihan. May bahagi ng isip ko ang nagsasabing, hindi ito ordinaryong multo. Isa itong kaluluwang may nais ipabatid. Biglang nagliwanag ang paligid at nakita ko ang anyo ng isang matandang lalaki. Mapagkumbabang nakaupo sa sirang silya, ang kanyang mga mata ay tila ba puno ng kalungkutan at pagod. Para bang matagal na siyang naghihintay nang may makinig sa kanya. Matagal na akong naririto, anya sa isang malamig, ngunit mahinahong tinig. Matagal na kitang hinihintay. Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Bakit mo ako hinihintay? Ano ang kailangan mo sa akin? Bilang tagapagmana ng bahay na ito, ikaw ang tanging makakatulong sa akin. Sagot niya. May lihim ang bahay na ito. Isang lihim na kinakailangan kong maipasa bago ako tuluyang makaalis. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang kaba, takot, at pagtataka ay sabay-sabay na umusbong sa aking dibdib. Anong lihim? At bakit ako? Bumuntong hininga ang matanda at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang malalim na kalungkutan. Noong ako'y nabubuhay pa, nakagawa ako ng isang pagkakamali. Isang pagkakamaling naging sumpa sa bahay na ito. At ngayon, tanging ikaw lamang ang makakapagpatawad sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng kanyang mga salita. Para bang unti-unting nagiging malinaw sa akin ang lahat. Ngunit bago ko pa man magawang itanong ang susunod kong tanong, biglang may narinig akong kalabog mula sa itaas. Isang kalabog na tila ba may ibang presensya sa bahay. Nagtama ang aming mga paningin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang babala.
Mag-ingat ka, wika niya bago tuluyang naglaho ang kanyang anyo. Naiwan akong nakatayo sa silid na iyon, nag-iisa ngunit puno ng mga tanong. Habang ako'y nakatayo roon, narinig ko ang mga yabag na unti-unting papalapit mula sa itaas. Hindi ko alam kung sino o ano ang paparating, pero isang bagay ang tiyak. Hindi pa tapos ang kwento ng bahay na ito. Ang sirang silya, ang anino, at ang mga yabag. Lahat ito ay tila babahagi ng isang mas malaking palaisipan na kailangan kong lutasin. At sa mga susunod na sandali, alam kong haharapin ko ang isang bagong kabanata ng misteryo. Ang tanong na lamang ay, handa ba ako para sa kung anumang anino ang darating? Hindi ko malimutan ang mga mata ng matandang lalaki. Mga matang tila nakabaon sa pinakakaibuturan ng aking kaluluwa. Nang bumalik ako sa lumang bahay, may kakaibang lamig na sumalubong sa akin. Parang yakap ng hindi nakikitang mga bisig. Alam kong delikado, ngunit may hatak na hindi ko maipaliwanag ang nagtulak sa akin pabalik. Nang tumapak ako sa bulok na sahig, naramdaman kong parang may gumagapang sa ilalim nito. Ang bawat paghinga ko ay nagiging usok na sumasabay sa malamig na hangin. Ang bahay ay tila buhay, tila humihinga, at ang bawat tunog ay may dalang banta. Nang papalapit na ako sa silid, kung saan ko unang nakita ang aninong nakaupo sa sirang silya, napansin kong tila mas maliwanag na ang paligid. Maliwanag, ngunit hindi sa paraang nagbibigay komportable. Ang liwanag ay malamlam, parang nagmumula sa isang lumang lampara na nauubusan na ng langis. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sa pag-angat nito, narinig ko ang tila ungol ng mga haligi ng bahay. Walang aninong nakaupo sa silya ngayon. Wala ang matandang lalaki. Ngunit ang kakilakilabot na pakiramdam ay hindi naglaho. Parang may mga mata pa ring nagmamasid sa akin mula sa dilim. Lumapit ako sa sirasirang silya. May mga pahina ng lumang libro sa sahig. Tila mga pahina ng kasaysayan na pinabayaan ng panahon. Isa-isa kong pinulot ang mga ito. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong nag-udyok sa akin na basahin ang nakasulat. Ang mga pahina ay naglalaman ng kwento ng isang pamilyang minsang nanirahan sa bahay na ito. Isang pamilyang nabahiran ng trahedya at misteryo. Ang matandang lalaki, na sa wakas ay nakilala ko bilang Don Julio, ang pinuno ng pamilya. Isang gabi, ayon sa kwento, naganap ang isang kahindik-hindik na pangyayari. Umabot sa punto na ang bawat miyembro ng pamilya ay naglaho na lamang na parang bula. Natagpuan si Don Julio sa mismong silyang ito, walang buhay, ngunit may ngiting nakapangingilabot sa kanyang labi. Habang binabasa ko ang huling bahagi ng pahina, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Napalingon ako at doon ko siya nakita ang anino ni Don Julio, ngunit ibang-iba. Hindi siya nakaupo. Nakatayo siya sa sulok ng silid. Nakatingin sa akin ng buong pagkabahala. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng misteryo, ngayon ay puno ng pakiusap. Anong kailangan mo? Tanong ko, kahit alam kong wala akong aasahang sagot. Ngunit nagkamali ako. Sa isang iglap, isang malamig na boses ang bumuhay sa katahimikan. Tulungan mo akong makaalis, sabi niya. Ang tinig ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Bago ko pa man maunawaan ang kanyang sinabi, biglang nanginig ang buong bahay. Ang mga bintana ay nagkakalampagan at ang mga pinto ay nagbukas-sara. Ang liwanag ay naging mas maliwanag, halos nakasisilaw. Isang nakabibinging katahimikan ang humalili sa ingay at sa isang iglap, nawala ang anino. Sa pag-aakalang tapos na ang lahat, nagpasya akong umalis na sa bahay. Ngunit bago pa man ako makalabas, napansin kong may bagong pahina na ngayon ay nakalapag sa silya. Hindi ko maalala kung nakita ko na ito kanina.
Sa pagdampot ko sa pahina, nabasa ko ang nakasulat. Ang mga buhay na hindi natapos ay nananatili sa anino. Nagtatakbo ako palabas ng bahay, puno ng kaba at hindi maipaliwanag na takot. Ngunit sa paglabas ko, napansin kong may kakaiba sa paligid. Ang oras ay tila hindi gumalaw. Ang mga puno at halaman ay nananatiling tahimik at walang kilos. Sa aking pag-ikot, doon ko nakita ang pinakamatinding twist. Ang bahay na iniwan ko ay wala na sa aking likuran. Wala na ang lumang istruktura. Ang lupang kinatatayuan nito ay tila hindi pa nasasakupan ng anumang bagay. Hindi ko maintindihan. Paano nangyari ito? Nawala ang bahay, ngunit ang pakiramdam ng anino ni Don Julio ay nananatili. At sa paglingon ko sa paligid, doon ko nakita ang aking refleksyon sa isang maliit na salamin na nakasabit sa puno. Ang aking sariling mga mata ay parang sa matandang lalaki, puno ng misteryo at pakiusap. Ngayon, natanto ko na ang bahay ay hindi lamang lumang istruktura. Isa itong bitag ng mga anino. At ang pinakamalaking misteryo ay kung paano ako naging bahagi nito. Sa kabila ng lahat, kailangan kong malaman paano ako makakawala sa aninong ito. Ang tunog ng lumang pinto ay tila nag-uumang ng babala habang unti-unti itong bumukas sa aking harapan. Ang malamig na simoy ng hangin ay agad na bumalot sa akin, parang mga daliring nanunuot sa aking kasuotan. Sa kabila ng aking takot, pinilit kong panatilihin ang aking tapang habang inaakyat ang lumang hagdanan na nag-aakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Ang marupok na kahoy ay nagkikiskisan sa bawat hakbang at ang aking hininga ay tila musika ng kabalisaang bumubuo ng simponya sa katahimikan ng gabi. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang pinto ng kwarto kung saan ko nakita ang aninong nakaupo sa sirang silya. Ang bintana sa dulo ng pasilyo ay nagbigay ng bahagyang liwanag mula sa buwan. At ang mga anino ng mga sanga ng puno sa labas ay tila mga kamay na pilit inaabot ako. Nang hawakan ko ang seradura ng pinto, isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking katawan. Parang may boses na bumubulong sa aking isipan. Huwag mong buksan. Pero pinigilan ko ang aking mga pangamba. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong makita kung ano ang nasa likod ng pinto. Sa isang malalim na hinga, pinihit ko ang seradura at binuksan ang pinto. Ang silid ay kasing dilim ng gabi, ngunit sa sulok, kitang-kita ko ang sirang silya. Doon, nakaupo ang isang anyo, ang aninong nakita ko noong una. Ang malamlam na liwanag mula sa buwan ay tumama sa kanyang mukha. At doon ko nakita ang multo ng matandang lalaki. Nakatingin siya diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pangungulila. Bakit ka naririto? Tanong ko. Hindi ko na nagawang pigilan. Ang boses ko ay tila bumalik lamang sa akin, nangangatal at puno ng kaba. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Sagot niya. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong. Ikaw ang magtatapos ng aking kwento. Nanlalamig ang aking mga kamay habang iniisip ko ang kanyang mga sinabi. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Kahit hindi ko alam kung handa akong malaman ang sagot. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang pagkakamali, sagot niya. Isang pagkakamali na nagkait sa akin ng kapayapaan. Kailangan mo akong tulungan na ituwid ang isang pagkakamaling iyon. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. At sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nakaramdam ng simpatya para sa kanya. Paano kita matutulungan? Tanong ko, kahit hindi ko alam kung ano ang kasunod. Sa ilalim ng bahay na ito, sagot niya, ay nakabaon ang sikreto. Isang sikreto na naglalaman ng katotohanan. Kailangan mong hanapin ito at ilabas sa liwanag. Hindi ko inaasahan ng ganitong kahilingan. Ngunit bago pa man ako makasagot,
Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila humaplos sa aking likuran. At narinig ko ang isang tunog na hindi ko maipaliwanag. Ito ay isang tunog ng mga yapak, dahan-dahan at papalapit. Lumingon ako sa aking likod, ngunit walang tao. Ang pasilyo ay nanatiling walang laman, ngunit ang pakiramdam na may ibang presensya ay hindi nawawala. Binalingan ko ang multo, ngunit nawala na siya. Ang silya ay wala ng laman, parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng aking susunod na hakbang, narinig ko ang isang pamilyar na tinig, isang tinig na hindi ko inaasahan sa lugar na ito. Ikaw pala ay narito rin. Pumilis ang tibok ng aking puso. Ang aking kapatid, si Laila, ay lumitaw mula sa dilim. Hindi ko alam kung paano siya napunta rito, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng panibagong takot at pagkalito. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Hindi ko inaasahan na mahahanap kita rito. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay naglalaro ng isang misteryosong damdamin na hindi ko mabasa. Ngunit mukhang may mas malalim na dahilan kung bakit tayo narito. Bago ko pa man maitanong ang ibig niyang sabihin, narinig ko ang isang malakas na tunog mula sa ibaba. Isang pagbagsak na tila may pumutok na kahoy. Nagsimula ang mga ilaw sa bahay na kumislap-kislap at ang malamig na hangin ay biglang umikot sa silid. May kailangan tayong malaman, sabi ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. At sa palagay ko, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang pag-asa at takot ay magkasabay na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isa lang ang sigurado. Ang misteryo ng lumang bahay na ito ay mas malalim kaysa sa inaakala ko. At kasama si Lila, handa akong tuklasin ang katotohanan. Sa pagpasok ko sa ika-11 araw ng aking pamamalagi sa lumang bahay na ito, tila mas lumalalim ang misteryong bumabalot sa bawat sulok ng lugar. Ang mga pader ay puno ng mga kwentong hindi ko mabasa, at ang mga bintana ay tila mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Ngunit ang pinakakinatatakutan ko ay ang sirang silya na naroon sa sulok ng lumang sala. Dito ko unang nakita ang anino ng matandang lalaki. Ang multo na tila ba'y hindi matanggal-tanggal sa aking isipan. Hindi ko maikakaila. May kakaibang hatak ang bahay na ito. Parang isang lumang kaibigan na matagal nang hindi nakikita. Ngunit sa kanyang mga mata ay may lihim na hindi mo mawari. Sa kabila ng takot na dulot ng misteryosong matandang multo, may bahagi sa akin na nais siyang makilala. Sino siya at bakit siya naririto? Ano ang kanyang kwento? Nagpasya akong bumalik sa silid-aklatan ng bahay kung saan ko unang natagpuan ang ilang lumang dokumento na tila may koneksyon sa aking nakikita. Sa lumang mesa, naroroo pa rin ang mga alikabok na tila hindi nagalaw sa mahabang panahon. Ang mga libro ay puno ng mga tala at larawan ng mga taong hindi ko kilala. Ngunit sa oras na ito, may isang aklat na pumukaw sa aking pansin. Ito'y isang lumang journal na pag-aari ng isang taong nagngangalang Don Julian. Habang binubuklat ko ang mga pahina, nagulat ako nang makita ko ang ilang mga guhit ng isang silya. Ang eksaktong itsura ng sirang silya sa sala. Sa tabi ng mga guhit, may mga talang isinulat tungkol sa isang pangitain na tila hindi siya pinapatahimik. Nagsimula akong magbasa. Agosto 17, 1965. Muling nagpakita ang aninong iyon. Nakatitig sa akin mula sa kanyang upuan, tila ba may sinasabi. Ngunit sa bawat bulong ng hangin, ako'y naguguluhan. Ano ang nais niyang iparating? Sa bawat pahina ng journal, unti-unti kong natutuklasan ang kwento ni Don Julian. Isang lalaking tila nababahala sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga tala ay puno ng pag-aalala at katanungan, katulad ng pagdududa na bumabalot sa akin ngayon.
Sa mga huling pahina, naroon ang mga salitang ito. October 22, 1965. Ang gabi ng mga kaluluwa. Ngayong gabi, ako'y nakatakdang makipag-usap sa kanya. Sa Sirang Silya. Doon kami mag-uusap. Nararamdaman ko, ito na ang katapusan ng aking mga katanungan. Habang binabasa ko ang huling talang iyon, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa aking balat. Napatingin ako sa paligid, tila may mga matang nagmamasid. Sa kabila ng takot, naisip ko na marahil ito na ang pagkakataon ko upang malaman ang buong kwento. Kailangan kong pumunta sa sala at harapin ang multo. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa sala. Ang bawat hakbang ay tila pumapaloob sa isang mundo ng kawalang katiyakan. Sa paglapit ko sa Sirang Silya, naramdaman ko ang pagbigat ng paligid. Ang ilaw sa kisame ay tila nag-aalangan kung mananatiling nakabukas o tuluyan ng mamamatay. At doon, sa harap ng silya, muling nagpakita ang anino. Ang matandang lalaki, nakaupo, nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-asam. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Sa tabi niya, may isa pang anino, isang aninong babae na tila ba pamilyar. Ang kanyang mukha ay tila hawig sa nakikita kong refleksyon sa salamin araw-araw. Bigla kong naisip, paano kung hindi lang ito kwento ni Don Julian? Paano kung ang multo ng babaeng ito ay may koneksyon sa akin? Sa paglapit ko pa, narinig ko ang isang bulong mula sa kanila. Ikaw na ang susunod. Sa isang iglap, biglang nagbago ang lahat. Ang bahay ay tila nagising mula sa pagkakahimbing. Ang mga bintana'y bumukas at ang mga kurtina'y nagsayaw sa hangin. Sa harap ng silya, naiwan akong mag-isa, kasama ang mga tanong at mga sagot na hindi ko pa nakikita. Sa madilim na anino ng lumang bahay, nariyan ang isang kwento na kailangan ko pang tuklasin. At sa pagkakataong iyon, natanto kong ang misteryo ng lumang bahay ay higit pa sa mga multo at anino. Ito'y isang bahagi ng aking nakaraan na kailangan kong harapin. Ngunit handa na ba akong malaman ang katotohanan?